Ang mga otoridad ay maaaring isuko o i-extradite ang mga suspect o inaakusahan sa Pilipinas sa ibang estado, alinsunod sa mga nararapat na extradition laws at treaties. Yun yung yun yung depensa ng mga lalo yung mga magalong panis May or Nakita nyo ba yung or? Ganon yung depensa nila. Konting reading comprehension lang naman. Napakasimple lang naman yun Alam nyo mga kotsero, sabi nga ni DOJ Secretary Remulla it's a done deal. Wala nang habol. It is what it is. Wala nang habol talaga. Wala na ho talagang magagawa ang Duterte family. Kahit po mag-rule pa ang Supreme Court na kunin ng ating gobyerno ang Rodrigo Duterte sa Hague, wala na hong magagawa. Kaya nga isa sa mga sinabi nila, moot and academic. Moot and academic, mga kotsero. Ibig sabihin, wala nang magagawa. Wala nang aksyon na pwede pang gawin. That's it. It's moot and academic. Wala nang aksyon pang pwedeng gawin. Maliban sa manalangin. Kaso nga lang, etong pamilyang Duterte, masyado silang, yung tatay nila, at least, for that matter, ang hilig murahin ng Diyos. So, kanina siya ngayon magdadasal. Di ba? ang hilig ang murahin ng Diyos So, kanina siya ngayon magdadasal. Paano natin balita? Para mas malinaw, di ba? Para mas maiintindihan natin. Ang mga petisyon ng magkakapatid na Duterte para sa writ of habeas corpus upang maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang DOJ ang nagsisilbing abogado ng gobyerno sa petisyon matapos ang pagtanggi ng Solicitor General. Saksi si Salima Refran. Ilang araw matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong murder as a crime against humanity kaugnay sa war on drugs sa kanyang administrasyon, naghain ng mga petisyon para sa writ of habeas corpus ang kanyang mga anak na sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Hiling nila ibalik sa Pilipinas ang kanilang ama at maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order para itigil ang kooperasyon sa International Criminal Court at Interpol. Sa 23 pahay ng Consolidated Compliance, hiniling ng Justice Department na huwag pagbigyan ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus. Moot o wala na raw saysay ang mga ito at kulang sa merito. Wala na anilang legal at physical custody ang mga respondents sa dating Pangulo. Base rin sa rules of court, may patutupad lang ang writ of habeas corpus sa Pilipinas. At dahil nasa the Netherlands na si Duterte, imposible na raw ito maipatupad. Legal din daw ang pagkaka-aresto kay Duterte batay sa Section 17 ng RA 9851 of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim nito, maaaring hindi na idaan sa investigasyon o prosekusyon ng isang krimen kung may ibang korte o international tribunal na ang nagsasagawa nito. Ang mga otoridad ay maaaring isuko o i-extradite ang mga suspect o inaakusahan sa Pilipinas sa ibang estado, alinsunod sa mga nararapat na extradition laws at treaties. Yun yung yun yung depensa ng mga lalo yung mga magalong panis May or Nakita nyo ba yung or? Ganon yung depensa nila. Konting reading comprehension lang naman. Napakasimple lang naman yun Ayan Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court if any. So, yun po yung unang sentence. Second sentence is the option, the second option. Or, kaya nga may or, kasi optional Or, to another state pursuant to applicable extradition laws and treaties. Ang sinasabi kasi nung magalong fanis, mga kotsero, ano daw dapat yun International court or state pursuant to applicable extradition laws and treaties. Mukhang mali sila ng hina-highlight. Kasi dalawang sentence yan. Ang tawag dyan, compound sentence ba yun ang tawag doon? Whatever it is, whatever you call it. The first option is this. Okay, kapag meron daw hinabla kapag gagamitin mo ang RA 9851 at ang jurisdiction kapag meron ng ongoing process. Section 17 of said law expressly provides that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation. Ibig sabihin, pwede nilang bitawan ng investigasyon or prosecution of a crime punishable therein. Ano yung therein? The therein is RA 9851. If
pwede raw bitawan ng Philippine authorities ang investigasyon at prosecution ng isang krimen na napaparusahan ng RA 9851 kung take note ha, merong kung may isa pang korte o international tribunal na kasalukuyang nag-iimbestiga o nagpo-prosecute ng krimen. Ngayon, kailan ba nag-umpisa ang investigation ng ICC dito sa krimen na ginawa ni Rodrigo Duterte? 2017 pa. So, simula 2017 hanggang 2022, hindi nag-cooperate ang ating gobyerno. Understandably, because si Rodrigo Duterte ang presidente. Wala akong problema dun. Okay lang yun. Kasi meron pong immunity from suit si Rodrigo Duterte during that time. Pero ngayon, sibilyan na lang siya. Mister na nga siya eh. Actually, attorney. Attorney Rodrigo Duterte na lang siya ngayon. Immune pa ba siya from suit? The answer is no. Hindi na po makakonsyero siya immune from suit kasi ang immunity from suit only applies during the incumbency of the president. Ay maaaring isugo o i-extradite ang mga suspect o inaakusahan sa Pilipinas sa ibang estado alinsunod sa mga nararapat na extradition laws at treaties. Iniutos na ng Korte Suprema na magkomento rito ang mga petitioner sa loob ng 5 araw. Ang DOJ na ang sumagot at kumatawan para sa lahat ng respondents matapos maghain si Solicitor General Menardo Guevara ng manifestation of recusal o pagtanggi na kumatawan sa mga ahensya ng gobyerno na pinasasagot sa petisyon. Iginiit nito ang kanilang posisyon na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Kaya raw posibleng hindi maging epektibong kinatawan ng OSG ng mga respondent. Nang tanungin ng Malacanang kung posibleng palitan ang Solicitor General dahil dito. Wala pa po napag-uusapan din dahil napakabago po talaga nito. Lumabas na po yata po kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Kaugnay rito, sabi ni Guevara, ipinanguubayan na niya ang issue sa Pangulo. Matatanda ang bago naging Solicitor General ng Administrasyong Marcos. Nagsilbi muna si Guevara bilang Justice Secretary ni Duterte. Founding partner din siya sa law firm na tinatag nila ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero sabi... Ayun na agad, guys! Oo. Huli, pero di kulong. Ayun na nga pang sinasabi natin. Kaya pala. Now it makes sense. It makes at least some sense. Okay, ngayon mga kutsero, hindi ako magsasabi ng intriga. Hindi ko intrigahin yan. Pero nakakapagtaka. Nakapagtataka, saan ka napunta? Di ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasawa? Magsawa ka na, Solgen. Sheesh. Na-curious ako dyan. So, nag-research ako. Totoo ba? Hinanap ko. Ayan na. Pak! Medialdea, Bello, and Suarez. Ayan, ang pangalan ng law firm. Name partners. Ito yata yung asawa ni Medialdea, yung katabi niya na naghahanap ng yung nagsasalita na, where will you take our president? Gumanon siya. Siya yun yata, si Bertola D. Medialdea. Asawa pala siya ni Salvador Medialdea. I did not know. Hindi ko po knows. Sila na Attorney Bello, junior partners, etc. etc. Ito na, founding partners. Salvador Medialdea. Pugi. Pugi yarn. Pugi. Ito na sumakabilang buhay na si Attorney Loreto, si Ata. Ayan, may krus na eh. So, sumakabilang buhay na siya. God rest his soul. Ayun na, Menardo Guevara. Pugi. Mga pugi. Ayan, si Menardo Guevara tsaka si Salvador Medialdea. Founding partners ng Medialdea, Bello, and Suarez law firm. Ayokong Ayoko itong lagyan ng mali siya. Pero parang hirap isiping walang connection, di ba? Ayoko isipin na si Secretary si Solgen Menardo Guevara ay kinompromiso yung kanyang... Kaya hindi siya humarap sa Supreme Court dahil ang tinatayuan niyang prinsipyo ay ang prinsipyo ng dating Executive Secretary. Ngayon, mga kutsero, napapaisip ako. Diba, yung balikan natin yung kwento ni Sian Gasa. Yung chismoso. Martes naman yun eh. Chismis lang naman yun eh. Chismis lang naman. Pero, kung tutuusin, pwede, diba? Pwede. Pwede lang naman. Hindi ko sinasabing siya, ha? Hindi ko sinasabing siya. Pero let's say, kung paglalaroan natin sa ating mga isip, it is within the realm of possibility. Siya kaya ang naging pain para pauwiin si
Rodrigo Duterte ng Pilipinas galing Hong Kong.